Tapos eto, binastos ni Pangulong Marcos harap-harapan si Chis Escudero na co-equal branch niya. Co-equal branch ng executive. Although ikaw ang presidente, ikaw ang pinakamataas. Pero wala siyang respeto na binaboy niya si Chis Escudero ng live sa kanyang speech. Hindi yan ginawa ni Pangulong Duterte ever. And kung gagawin ni Pangulong Duterte yan, always in a teaseful manner. Teasing. Yung nang uurat ba, nangungulit. Pero ito, talagang personal na sinabi na nagkaroon lang ng autonomy. Naging nagmala Supreme Court na. Mantakin mo, ginanon mo si Chis Escudero na presidente ng Senado. Anong ginawa mo? Tapos parang tinakot niya pa, sinabi niya pa kay Chis Escudero na paano ka makakapagpasa ng mga panukala mo. So parang sinasabi ni Bongbong, hindi ko pipirmahan yung mga panukala nyo. Parang ganon. Pero ang nakakalimutan niya na walang makakarating sa kanya kung hindi magtatrabaho ang Senado. Na kahit anong utos mo sa pinsan mo sa Kongreso na gawin itong mga bagay na to, kung walang approval ng Senado, walang makakarating sa presidente na pipirmahan niya. So, yung pagpapahiya niya kay Senator Chis Escudero at sa buong Senate, I am sure yung mga kasamahan ni Escudero will not take it lightly. So, dito na ngayon nagkakaroon ng away. Mayroong internal na away sa Congress dahil sa Congress sila na mismo pinupulis na nila yung mga sarili nila because nakikita na nila delicates tayo. Hindi na natin kayang itago lahat ng kademonyohan natin kasi yung langit na ang nagpapakita sa tao kung gaano tayo kademonyo at kakurakot. Kaya as early as now, marami ng mga congressman ang tumatayo at ini-scrutinize na nila yung mga sarili nila. Dahil alam nila na pag naupo talaga si Inday Sara, hahabulin talaga sila. Napansin nyo, dati naman pag may panukala, go lang ng go. Di ba? O go lang ng go. Pag may panukala, go. Pag may panukala, go. Pagka nagreklamo ka, Senate inquiry, tapos congressional inquiry, tapos kulong ka, contempt. Di ba? Ganun doon eh. Pero ngayon nakikita mo, meron ng pumapalag. Tapos, meron ng mga tao that don't want to get associated or to be associated with them, nag-i-independent na. Noon kasi, pagka kumalaban ka, wala kang budget. Pero nakikita mo ngayon na talagang marami ng mga congressman ang nagpapakita na, teka, hindi na pwede yan. Ano yan? Mali na yan. Binibisto na nila yung mga kasamahan nila. Naturally, may nag-uutos? Wala. Kaya nila ginagawa yan kasi naiisip nila na papunta tayo sa panibagong Duterte administration. Hindi na impeach si VP Sara. Ngayon pa lang, nakikita natin na ang Congress nagwawatak-watak na kahit na si Martin Romualdez pa rin yung nanalong speaker. Nakikita natin na meron ng mga individuals dyan sa Congress na naglalabas na ng kani-kanilang mga posisyon sa susunod na eleksyon. Ibig ko sabihin, kinakalaban na nila yung mga sarili nila. Yung dating super majority, ngayon sumasakit ang mga ulo nila kasi yung mga magnanakaw sa Kongreso, walang mga utak yan. Yung mga nag-e-expose ng pagnanakaw sa Kongreso, ang tatalino niyan. Sino-sino yung mga yan? Katulad niyan, si Toby Chanco. Yung si Ungab na dating naging appropriation sa chairman, hindi ba? Diyan sa House of Representatives. So unti-unti na mga bossing may mga tumatayo sa Kongreso. Tapos yung Senado mag-unite yan, tinarantado tayo ng presidente. Sige, bawi tayo. Hindi natin yung mga panukala niya, sinusona-sona niya, hindi natin ipaprioritize. Tingnan natin, mapapahiya sa tao yan. Kasi binanatan niya ng diretsa si Chis eh. Maling-mali talaga yung ginawa ni BBM na yun. Kasi sila, ang Senate, never nilang sinisisi si Bongbong. Never nilang ang nagkakagulo is yung HOR at saka Senate.
Never nilang binanatan si BBM. Nagtataka ka, bakit nagsalita si BBM against sa Senado? So ibig sabihin, hindi gusto ni BBM yung pag-archive ng impeachment ni VP Sara. Huling-huli mo ngayon sa akto si BBM na plastic talaga. Na yung sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment, hindi siya makikialam sa impeachment and so on and so forth. Pero the fact na nagsasalita siya against Senate right now, pinahiya niya ng ganon, it means huli ang isda sa bibig. Malaki ang sama ng loob niya. So, ang Senado will stand at yung Senado definitely hindi yan papayag na ibubuli-buli siya ng presidente. Tapos, so ano na yan? So sigurado ako atin na yan. Yung Congress, unti-unti lumalabas na yung mga balimbing. Unti-unti nililigtas na nila yung mga sarili nila. Kasi si Zaldico, ang dami ng mga bali-balita. Gusto na siyang pa-imbestigahan. May mga investigations. Si Zaldico yung ine-expect ng tao na i-investigate. Mga media, mainstream media, hindi ko alam kung nagkulang ba ng kung nagkulang ba ng lagay. Pero binabanatan na rin siya ng mainstream media yung kanyang kumpanyang SunWest. So yung mga dating malalakas, ayan na. Tapos si Martin Romualdez, makikita mo sa presidential race, pucha nasa dulo na nga. Nasa dulo na nga. Pucha yan, talagang as in, parang ang pumili, ang may gusto lang sa kanya, yung pamilya niya eh. Parang buong Pilipinas ayaw sa kanya considering na ilang mga congressman yung dinala mo sa ilalim ng pakpak mo, yung pumirma dyan sa impeachment ni VP. Ilang congressman yun, ilang distrito yun, wala man lang kahit konti na may gusto na maging presidente ka. Ito pa, pabagsak na eh. Pabagsak na. Yung Awayang Rimulya at saka Torre. Pagkatapos niyan, etong sa NBI, yung paninira nila sa NBI. So sila mismo nagsisiraan. I'm pretty sure marami na talagang mga babaliktad. So ako, ang tansya ko sa 2026, kahit na magpasa sila ng napakaraming articles of impeachment, hindi na sila makakakuha ng pirma. Hindi na. Palipat na. Papunta na, mga bossing, papunta na sa papunta na sa 2028 yung mga tao, at sa 2026 mamimili na sila kung sino doon sa mga kakandidato yung didikitan nila yung siguradong mananalo. At sigurado tayo kung mananalo at mananalo lang ang usapan, wala talagang tatalo sa mga Duterte. Kung tatakbo si Inday Sara, delicate sila kasi ang lakas talaga niyan eh. Pero imaginein mo, aside from Inday Sara, ang dami nating manok. Nandiyan dyan pa si Bongo at saka nandiyan dyan pa si Robin Padilla. Uy, wag niyong minamaliit si Robin Padilla. Minamaliit nyo masyado si Robin Padilla. Robin Padilla, nag-number 1 yan sa Senate election noong 2022. Tama. Noong 2022, si Robin Padilla, number 1. Nitong 2025, 2025, nag-number 1 si Bongo. Nagets ninyo? Dalawang Duterte-aligned senator, nag-number 1. Kapag kang isang senator, nag-number 1, ibig sabihin, winnable. Pwedeng maging presidente. Why? Out of 24 na magkakalaban sa buong Pilipinas, parang presidente nga eh, siya ang pinakamaraming botong nakuha. Ibig sabihin, majority ng mga Pilipino gusto siya. Now, meron ka ng panimula, number 1 sa Senado, i-maintain mo na lang, may pag-asa ka na maging presidente. Si Bongo, ganun din, number 1. So, may pag-asang VP. Tama? So either of them pwedeng maging running mate ni VP Sara, kasi ang clamor talaga ng tao, mas gigil na gigil bumoto kay VP Sara yung tao ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi inapi ng sobra ang mga Pilipino, at sa sobrang api ng mga Pilipino, gusto nating makita na may matapang na presidente na hahabol doon sa mga nanakit sa atin nung nakaraang 6 na taon. Kaya
malapit na. O nakikita natin na yung shift, yung power shift, unti-unti. I don't think there will be another impeachment complaint sa 2026 kasi palagay ko marami ng mga congressman na hindi pipirma dyan. Bakit? Ma-expose sila kasi hindi nila hawak ang Senado. At yung Senado, ang ano niyan, buong Pilipinas yan. Kapag ang Senado ang nag-grandstanding, kapag ang Senado ang nagsalita, kaya nga sabi ko sa iyo, lintik ang lintik ang naging effect ng paninira ni Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasi ang isang senador, ang nakikinig diyan, buong Pilipinas. Ang constituency niyan, buong Pilipinas. So pag ang Risa Ontiveros siniraan si Pastor, nasisira si Pastor sa buong Pilipinas. Ganun yun. So kaya takot itong mga congressman na ito dito sa mga senador na ito, at itong mga senador na to less likely na na mangulimbat itong mga ito kasi nga nakikita sila sa buong Pilipinas. Kasi katulad niya sa Quezon City, yung 3rd District Quezon City, yung nasa 6th District hindi na siya kilala. Yung ginagawa niya sa 3rd District ng Quezon City, hindi alam nung nasa 2nd District, 1st District, 4th District, 5th District. Hindi nila alam yun. Maliit lang kasi yung constituency nila. Kaya wala silang pakialam na masira ang mga pangalan nila. Ma-involve sila dyan sa mga pagnanakaw. Kung matatalo na, dahil sa pagnanakaw nila, matatalo sila sa distrito nila, magpa-party list representative yan. Kasi sa party list representative, hindi tinitingnan kung sino yung mga nominee. So matotal, ang mga congressman, masira man yung mga pangalan nila, walang kakwenta-kwenta. Pero ang mga senador, pag nasira yung mga pangalan nila, buong Pilipinas at saka ang hirap makarecover. Kaya I'm pretty sure itong ginawa ni Bongbong sa Senate, naku po, nag-usap-usap na yung mga senador. Sigurado nakita niyo ba binastos ako? Papayag ba kayo na bastusin ako? Hindi ba? Sino ba siya? Pare-parehas lang naman tayo hinalal ng taong bayan. Siya ang pinakamataas. Di naman natin siya binabastos. Sumasabay lang naman tayo sa rule of law. Pero binastos niya tayo. Papayag ba kayo nun? Puro siga para man yun nandiyan sa Senado. So sigurado ako na mayroong negative implications or negative effect yung ginawa ni Bongbong na yan. And it is a show or it is a proof na ang liderato talaga ni Bongbong pahina na ng pahina, parang spaghetti, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Kaya wala na yan. Ready na tayo. Basta ready na tayo, lalo na yung mga OFW, mag-ready kayo sa online voting. Online voting, ha. Kasi bukas si Marcoleta mag-hihiring patungkol sa flood control. Sigurado ako maganda yan. Pero ang talagang excited ako na i-hearing niya si Garcia ng Comelec na naglabas siya ng mga offshore accounts nito. Yan ang aabangan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag
sa